Dalawang low pressure area ang nagdadala ng mga pag-ulan sa Luzon. Kasabay niyan, binabantayan din ng Pag-asa ang Typhoon Dolphin na nasa labas pa naman ng Philippine Area of Responsibility. Para sa weather update, makakausap natin si Pag-asa Weather Specialist, Grace Castañeda. Magandang tanghali sa iyo, Grace. Magandang tanghali din po, Miss Cheryl, at sa ating mga taga-subaybay. Nasaan na ngayon ang dalawang LPA sa loob ng PAR at magtutuloy-tuloy pa rin ba ang paghina nito? Sa ngayon po, no, yung dating si Bagyong Luis, huli pa rin pong namataan sa vicinity ng Cabugao, Apaya, while yung isa naman pong low pressure area is nasa layong 180 kilometers west ng Bacnotan, La Union. So yung si dating Bagyong Luis, unlikely na po ito for redevelopment or unlikely na siyang maging isang ganap na bagyo, while low chance naman po yung development dito sa isa pang low pressure area na minomonitor natin, yung nasa west naman po ng Luzon. So expect po natin within the day ito pong circulation ng LPA from Bagyong Luis is magme-merge po dito sa isa pang LPA natin. Okay. Pag nag-merge yung dalawang LPA, hindi naman siya aabot sa puntong mabubuo siya sa isa pang sa panibagong bagyo? Sa ngayon po, hindi po natin nire-rule out yung ganong possibility, but less likely pa po yung development natin into a tropical depression. At kahit dalawang low pressure area, itong nasa may norte ng ating bansa, magdudulot pa rin ba ito ng pag-ulan? At ano yung direktang epekto nito sa ating magiging panahon? Yes po, yung dalawang LPA nito for today magpatuloy pa rin po na magdudulot ng mga pag-ulan hanggang sa mga malalakas pa rin po ng mga pag-ulan yung na-expect natin, lalo na dito sa may Zambales, Bataan, Benguet, La Union at Pangasinan, kung saan posible po 100 to 200 millimeters of rainfall yung mga pag-ulan natin dyan. While for the area naman ng Abra, Ilocos Sur, Ifugao, Mountain Province, Tarlac, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija at sa bahagi din po ng Pampanga, posible din po yung 50 to 100 millimeters of rainfall dala po nitong low pressure areas na ito. While yung bukod naman din po dito sa LPA na ina-expect natin na until today po na possible yung mga pag-ulan hanggang most likely bukas po ng umaga is after naman po nito habagat naman po yung patuloy na magdudulot ng mga pag-ulan. At ano ang makakaapekto sa habagat? So expect po yes po, Ms. Cheryl. Expect po natin from this gabi onwards, posible po yung 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. And sa mga susunod po na araw, dahil na-expect natin yung minomonitor natin sa labas na PAR na si Bagyong Dolphin is i-enhance niya po yung habagat. So mas marami pa po yung areas na makaranas ng hanggang sa malalakas na pag-ulan po natin. Kailan inaasahan papasok ng PAR? At sigurado na ba ang papasok ng PAR itong si Bagyong Dolphin? Sa ngayon po, hindi natin nire-rule out yung PAR entry natin, but yung yung likely po na scenario natin is dadaan lang po siya dito sa may northern boundary ng PAR po natin. But either po doon sa dalawang scenario natin, yung kung pumasok man siya ng PAR at sumilip lamang or dumaan lang po siya sa may taas ng PAR line po natin is i-enhance niya po yung habagat sa malaking area po ng ating bansa or dito po sa atin. Malakas ba itong Bagyong Dolphin? Yes po, ngayon po nasa typhoon category itong si Bagyong Dolphin. Possible pa po yung intensification niya dahil nga nasa karagatan pa po ito. But nakita natin na kung maapektuhan po yung dito sa atin is posible yung pagtaas ng wind signal number 1 sa area ng Batanes. Hindi po natin nire-rule out yung ganun pong possibility na sa area ng extreme northern Luzon is mahagip po nito ni Bagyong Dolphin yung bahagi po na yan. So yung category ngayon ni Dolphin ay typhoon category at sabi mo nandoon yung posibilidad na maging mas lumakas pa ba ito into a super typhoon? May ganun pong possibility but less likely pa po yung nakikita natin ngayon na mag-re-intensify po siya muli into a super typhoon. Kahit typhoon category siya at kumbagay magpaparamdam lang sa boundary ng Philippine Area of Responsibility, ganoon kalakas to para maapektuhan ang ating habagat na ma-enhance nito.
Yes po, tama po. Dahil po medyo malakas din siya is talagang ina-expect natin na ma-enhance niya po yung habagat. And though medyo malayo siya sa landmass natin, magiging maulan pa rin po sa atin dahil hahatakin po i-enhance nito ni Bagyong Dolphin yung habagat. Kailan ito mangyayari yung paghatak nitong bagyong Dolphin sa ating hanging habagat? At kapag nangyari yun, saan-saang mga lugar, probinsya ang mga dapat maghanda? Yes po. So ngayon pong araw, mostly mula gabi onwards, magsisimula na po yung enhancement ng habagat po natin. Lalong-lalo na po ng Wednesday or tomorrow po kung saan posibleng mas maging malapit na po itong si Dolphin dito sa ating PAR. So expect po natin tuloy-tuloy na po yung enhancement ng habagat. So sa mga susunod po na araw, mostly possible po yung 100 to 200 millimeters of rainfall sa area ng Benguet at Occidental Mindoro, while 50 to 100 millimeters naman po for the rest or malaking area po ng Ilocos region, maging dito sa may Zambales, Bataan, dito din po sa malaking area ng Central Luzon. Tapos expect din po natin sa area din po ng Antique, sa baba po sa may Cavite din and Batangas, posible din po na hanggang sa malalakas yung mga pag-ulan na mararanasan po ng mga kababayan natin. So Grace, yung ating magiging linggo, well, Martes pa lang, hanggang kailan magiging ganito ang lagay ng ating panahon, yung magiging maulan? The entire week? Yes po, Miss Cheryl, entire week nakita natin magiging maulan po yung ating panahon, dala naman po ng habagat and possible din po na magpatuloy pa ito hanggang next week. So kaya pagiging alerto po para sa ating mga kababayan dahil kahit hindi po tayo prone dun sa mga flash floods at landslides, pero dahil tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan na may experience natin is mas magiging vulnerable na din po yung ating mga lugar. Panghuli, klaruhin ko lamang, yung sinasabi mo, Grace, na yung mararanasan nating tuloy-tuloy na maulan dito sa ating bansa ay dulot na ito ng enhanced habagat. Yes po, yung ina-expect po, for now po or for today, yung LTAs pa po natin yung nagdudulot po ng mga pag-ulan for most areas po ng Northern and Central Luzon. While yung dito naman po sa Metro Manila, pababa po or dito sa may area na ng Calabarzon, ng Mimaropa, saka yung sa Western Visayas area po is habagat na po yung mga nagpapaulan. And ito din po yung habagat yung patuloy po na magpapaulan sa mga susunod po na araw. May iba pa ba tayong binabantayang posibleng mamuong sama ng panahon? Sa ngayon po, bukod po dito sa tatlong weather disturbances po natin, o yung isang bagyo sa labas and also yung dalawang LPA po dito sa loob ng PAR, wala naman po tayo pang namamataan pa po na ibang weather disturbance. Maraming salamat for the update, Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda.